Muli, Kesek Sani. Nung mga nakaraang buwan, na-discover po niyo yung worth na parang 65 million peso worth ng mga na-recover or what about the ghost students? Po, yung sa Oo. voucher, sa voucher system po. Voucher, Opo, ghost opo. students nung nakaraang liderato ng DepEd. Ano na po ang mangyayari dun sa pondo na na-discover niyo at least na-recover? Opo, nag-file na po namin ng mga kaso, hindi lang civil para ma-recover po yung bayad, pati kriminal, para maturuan na rin ng leksyon na yung sistema hindi dapat pinaglalaroan dahil mataas ang halaga ng pinag-uusapan dito, hindi lang yung halaga ng pera, pero yung halaga ng nawawala sa nakararapat na dapat tumanggap na voucher na ito. Ito ay kanilang future ng mga kabataan natin. At yung voucher system natin, halos 50 billion pesos na. At hindi lang sa mga public schools yan. Ito ay voucher system ay para sa ating pribadong eskwelahan. At dagdag ko na rin, nais ng ating Pangulo na hindi maiwan ang mga teachers dahil ang reklamo ng mga private schools, tumataas ang sweldo ng mga public school teacher, hindi sila nakakasabay na napapirate yung kanilang mga teachers. Kaya ang nais ng ating Pangulo, yung matagal nang hingil ng ating private schools, na itaas yung teacher subsidy na binibigay. Na dati 18,000, gawin ng 24,000. Magiging totoo na yan sa darating na 2026 budget sa pamumuno at direksyon ng ating Pangulo. Mag-follow up po ako doon. Buti na-discover niyo po agad ito. Kasi 65 million pesos ang nakataya dito. Hindi lang 65, parang mas malaki pa yata. Mas Yusek malaki Claire, pa po. oo, parang nasa 100 na yata. So talagang kami, continuous ang ating investigation dyan at paano palakasin yung sistema para wala nang makakadaya nito. Dahil hindi po maganda na itong mga programa na sa ating kabataan, ay yun ay pinaglalaroan lang o hindi siniseryoso ng ibang institusyon. So thank God at kayo'y napwesto bilang DepEd Secretary. Salamat Thank na you sa meron Pangulo. tayong Pangulo na nagpapahalaga sa edukasyon. Diyan kami, lahat po kami ay united dyan sa aming sentimento, Yusek Claire. Naiikot, no? So, ang sabi ng Pangulo, tulong natin yan, no? Kaya namang pondohan ng gobyerno yan, magiging direct subsidy yan sa mga bus companies para mag-offer na sila ng libreng sakay with the love bus, no? So, yun ang mga tuloy-tuloy tayo, Yusek Claire, no? At hindi tayo hihinto. Pero at the same time, yung mga project na talagang magbabago ng commuting experience ng ating mga kababayan, kailangan paspasan natin. Kanina umaga lang, nasa Ortigas ako, kasama ko si Mayor Vico Soto. Yung natitirang mga problema ng right-of-way sa subway natin, dun sa Ortigas, pinipilit na nating solusyonan sa tulong ng LGU, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. No? So hopefully, in the next few weeks or mga isang buwan, masosolve na natin yon at tuloy-tuloy na yung subway. Ano po ba ang naging problema ng mga tren na ito? Pwede ninyo na bang palawakin pa ang aming kaalaman tungkol sa sinasabing ito ng Pangulo? At ano ang dapat gawin para hindi na maulit ang mga ganitong klaseng procurement? Alam mo, Yusek Claire, salamat sa tanong. No? Alam mo, itong mga Dalian train na ito, 10 taon mahigit na, no? Since ito'y na mga nabili. Sabi nga ng Pangulo natin, no? Sayang. Sayang eh. Ano yan? 48 trains yan. No? 48 train yan. Na nandun lang sa depot natin, sa ilalim ng Trinoma. Inaalikabukan? Inaalikabok, kinakalawang. So sabi ng Pangulo, hindi na pwede yan. No? Masyado nang matagal yung 10 taon na binayaran yan, no, partially ng gobyerno. Dapat yan, ang pangako niyan, magamit para ang Japan at yung Chinese na supplier. So, ano na yan, talagang para tayong nag-United Nations. Kasi meron ding German na involved na nag-aral, no, kung magagamit ba talaga yung mga Dalian train na yan. At napag-usap-usap natin sila. At finally, pagkatapos ng ilang mga buwan na pag-check, nung unang 3, napagana na natin 3 weeks ago. No? At ngayon, umaandar na yung train na yun. Nakakatuwa nga, Yusek Claire, kasi madalas ko nakakita sa social media yung mga madalas sumasakay ng MRT. Pagka nakikita nila yung Dalian, talagang pinipicture nila at binibideo nila. Kasi nakakatuwa. Kasi bago siya, ibang kulay, matingkad yung kulay,
Kaya ang utos ng ating Pangulo, dapat magamit na natin lahat yan once and for all. So, ang commitment natin ngayong taong to, madadagdagan pa natin ng 6 pa, kasi yun ang sa kasulukuyang inaayos at tinetest. Pero ang pipilitin natin next year, yung matitirang 39, yung 39 na matitirang trend, lahat magagamit na natin next year. So, pwede ba natin sabihin, Sec Vince, dalian na? Dalian na. Oh, yun ang utos ng Pangulo. Dalian na natin yung dalian. Nagsimula na tayo mabigay ng mahigit 1 milyon na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na pook. At dahil pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell sites sa mga GIDAS. Secondary, maaari po ba niyong ibigay sa amin ang detalye tungkol sa informasyon na to? Medyo techy kasi. Thank you, Yusek Claire, no? Magandang hapon sa lahat. Yung tinatawag naming programa na Bayanihan SIM, nagsimula po yan sa pag-uusap ng Presidente at ng private sector. Sabi niya ng Presidente, bakit ba kulang ang cell site dito sa Pilipinas? Dapat paramihin. So in that consultation, lumabas po itong proyekto na to. Ano itong project na to? Doon sa mga lugar na wala pang cell site, lalo na yung sa GIDA na tinatawag natin, doon sa mga malalayong lugar na liblib, uunahin natin yung mga public schools. Maglalagay po tayo dyan ng cell site. At the same time, subsidize tayo ng mga SIM card ba. Yung cell site ang magtatayo po niyan mga telco. Hindi po gagastos ang gobyerno dyan. Tayo naman, magbibigay tayo ng SIM card dun sa mga beneficiary ng DepEd. Sinimulan muna natin sa mga public school kasi nga gusto ng Presidente ang unahin namin is yung online learning ba at saka yung mga eskwelahan na wala pang connectivity, mabigyan na ng connectivity. So, hindi matatapos ang taon, makakapag-distribute na kami ng almost 1 million SIM card. Pero ang kagandahan niyan, Yusek Claire, hindi lang yung estudyante o guro na may SIM card ang makikinabang. Pwede nilang dalhin sa bahay nila to. At ang average na 4 to 5 family members sa isang pamilya, siguro mga 5 milyon ang makikinabang dyan sa paggamit ng SIM card na yan. So yan po yung, yung tinatawag natin na Bayanihan SIM. Nagsimula po yan last month and tuloy-tuloy na po yan. Good news yan. At ibinida rin ang eGov app po, ang eGov PH app ng Pangulo sa kanyang SONA. Sabi nga niya po, mula nang inilunsad ito noong 2023, ang eGov app ay nagagamit at napapakinabangan ng ating taong bayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyong tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan, kasama na ang mga LGUs ang nasa eGov app. Secondly, sa building rin na ito, nakabahay ang kauna-unahang eGov Serbisyo Hub. How important kuha ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno gamit ang app? Ayan, thank you, Yusek Claire. So, tama-tama na dito tayo nag-uusap kasi dito na-launch ng Presidente yung eGov Serbisyo Hub at saka yung eGov app ng mga functions. Isa dito yung ginawa nga namin ni Sec Vince. Imbis na pumila ka pa sa LTO, ngayon pwede ka na mag-renew ng license mo online. Laking bagay po yon. Lalo na sa mga panahon na bumabagyo, di ba? Makikita nyo yung convenience na pwede ka bang mag-transact sa gobyerno nang hindi ka na lumalabas ng bahay at hindi ka na natra-traffic. Ito naman yung serbisyo hub na meron tayo dito. Makikita nyo po sa second floor. Nandyan ang serbisyo ng PhilHealth, nandyan ang PAGCOR, PCSO, lahat po ng mga ahensya na kakailanganin nyo sa pang-araw-araw na buhay. Sample lang to, magkakaroon din tayo sa serbisyo hub sa buong Pilipinas. So, kung pumunta po kayo sa counters ng mga ahensya, dapat one-stop shop na. So, kung meron kang physical store na ganun, meron ka rin dapat sa app. Yung bang pupunta kayo sa ibang bansa, magbabayad kayo ng kyesa, hindi na kayo pipila doon. O kaya yung diploma nyo nandun na rin. Yan ang kakaiba sa eGov app natin ngayon dahil hindi lang po isang award yan. Ang dami pong international award na yan.
darating ang panahon, sasabihin nila, only in the Philippines, meron ka ngayong app na lahat ng serbisyo, mapasa lokal na gobyerno o mapasa nasyonal na gobyerno, nagagamit na po, na kukuha nyo doon. Yan. Kaya maraming salamat kay Pangulo Marcos Jr., sa DICT, of course, Secretary Hendy, and of course, then kay Yusek Dave Almirol. Thank you po for this eGov PH app.